Muli po sumasa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga suki po naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa ating mga kababayan at mga kapatid na nanonood sa buong mundo. Binabati po namin kayo sa pangalan po ng programang Kapitulo Bersikulo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong palagiang pagsubaybay sa ating programa. Sa mga bago po lamang po nating manonood, ito po ay programa na pinangasiwaan po ng inyong mga kaibigang kaanib po ng Seventh-day Adventist Church. At ang programa po ng Kapitulo Bersikulo ay sa ilalim po ng Ang Tinig sa Ilang Production. Si Brother Jerry Sibilia po ay makakasama po ninyo sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng ating programa. Ngayon po ay babalik muli tayo sa ating pong pagsagot sa mga katanungan na ating pong natanggap mula sa ating mga manunood sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Kaya sana po ay makinabang po kayo sa ating pong gagawing pag-aaral. Napakarami pong mga tanong dito ang amin pong bibigyan ng kasagutan. Kaya hindi na ho ako magpapatumpik-tumpik pa. Nais ko po kayo inyayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, makapangyarihan naming Ama, muli po naming bubuksan ang inyong banal na kasulatan at mula sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia, ituro po ninyo sa amin ang tumpak na mga kasagutan sa mga tanong po ng aming mga taga-subaybay. Marami po salamat sa katiyakan na ikaw pong aming makasama at magbukas ng puso at kaisipan ng aming mga taga-subaybay sa pangalan po ng aming Jesus. Amen. Ang una po na sa tanong na ating sasagutin sa oras na ito ay mula po kay Matt Ruro. Ang tanong po niya ay, thank you po sa sagot niyo sa unang tanong about organ donor. Siya pala yung nagtanong doon sa organ donor natin na sinagot noong nakaraang episode. Malinaw po ang kasagutan niyo. Isa pa pong tanong. Embedded microchips. Favor or unfavor Bible? Microchip implant as radio frequency chip, RFID, and GPS tracking device. Health and privacy risks ayon po sa inyo. Kung mabuti ang epekto sa katawan o sa layunin, walang masama. Diyan po sa topic na yan, ano po ang masasabi ninyo? Thank you at aabangan ko po ang sagot nyo at lagi na akong manunood ng KB. Ang tinatanong po ninyo, kapatid Matt Ruro, ay yung embedded microchips favor or unfavorable ba sa Bible, ayon sa Bible. Ang sagot po natin dyan ay unfavorable ho yan kung may pinag-uusapan natin yung tungkol sa kalusugan. Dahil alam naman natin na mayroon din pong epekto yan sa katawan ng tao kung yan ay i-implant mo sa loob ng iyong katawan dahil yan po ay electronic device. So mangyari ho dyan, meron pong radioactive or anumang mga electronic devices na nailagay sa katawan mo, meron pong epekto din yan sa ating katawan. Kahit yung mga nilalagyan ng bakal sa katawan, yung bang hindi naman ang purpose ay information, kundi ang purpose doon, halimbawa ikaw ay naputulan ng buto dahil lang sa aksidente, nilalagyan tayo ng bakal sa ating paa o sa bahagi ng ating katawan, makikita ninyo yung epekto niyan, kumikirot pagdating ng araw at yan ay hindi na nagiging normal ang buhay ng isang tao. So unfavorable yan when it comes to effect niyan sa ating o result sa ating kalusugan. Lalo na kung yan ay chip na may kinalaman do sa may kinalaman sa information at yan ay mayroon pong electronic devices yan. Meron po yung epekto. Hindi man tayo doktor, pero kahit po ang mga medical doctors sa makapagsasabi niyan, sigurado pong mayroong epektong hindi mabuti sa katawan ng tao. Pangalawa po, na unfavorable sa Bible sapagkat yung po mga nagdodoktrina at nagtuturo dyan tungkol sa RFID na yan daw ay 666, yun ang medyo unfavorable sa Bible. Kasi yung mga kaibigan natin, mga evangelical Christians, nalalabas nila na yung microchip na yan, yung RFID na yan, ay fulfillment yan doon sa prophecy ng Revelation 13. Dahil ang nakalagay dito ay ganito, sa aklat ng Apokalipsis 13, ang bersikulo ay 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at mga laya, at mga alipin, ay binigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay
o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang merong tanda sa namakatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Now, ang kanilang konklusyon dyan ng ating mga kaibigang mga evangelicals, sakto daw sa Biblia kasi ang nakalagay daw dyan, ilalagay sa noo at ilalagay sa kanang kamay. Yun daw microchip na yan na naimbento ngayon ay inilalagay daw talaga eksakto at minsan sa YouTube, mapapanood po ninyo yan sa ating mga Facebook account, mapapanood ninyo, may mga nagsishare niyan na yung maliit na RFID na yan, yung electronic chip na yan, ay kasinliit lang po ng butil ng bigas. Pagkatapos inilalagay doon sa kanang kamay mo at yung iba naman inilalagay sa noo. Sakto ang sinasabi ng Biblia. Alam niyo, hindi ho yan ang fulfillment ng prophecy ng Revelation 13. Sapagkat yung pinag-uusapan po dyan na inilalagay sa kanang kamay at sa noo, symbolic ho yan. Inilalagay sa kamay ang ibig sabihin para gawin, inilalagay sa noo ang ibig sabihin yan ay pagkaintindi mo o aral na tinanggap mo, kamay, isinasagawa mo. Kaya hindi ho yan may kinalaman sa implantation of microchip or RFID. Sapagkat yan po ay napakalaking magiging problema niyan sa itinuturo ng prophecy ng Bible. Ang issue po kasi ng Revelation 13 sa tinatawag nating Mark of the Beast at yung tanda ng hayop na binabanggit yan na 666, ito po ay may kinalaman sa worship. Pakinggan po ninyo ang nasa Kapitulo 13 ng aklat po ng Apokalipsis at babasahin po natin ang versikulo 12. At kanyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinasasamban niya ang lahat ng mananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Kung mapapansin niyo ang issue rito sa Revelation 13 tungkol do sa Mark of the Beast ay walang iba kundi worship. Samantalang yung RFID, yung GPS na yan, there is no relationship with or there is no relation with worship na binabanggit ng Revelation 13. Yung pinag-uusapan dyan na tatak hayop ay nangangahulugan po yan na yan ay marka ng kanyang authority, na yung marka ng kanyang authority na yan ay kabalintunaan po yan dun sa marka ng authority ng Diyos, ng kanyang pagiging creator, which is the Sabbath. Now to tell you frankly, yung pong Mark of the Beast na pinag-uusapan po dyan, na 666, ay may kinalaman po yun sa titulo na o bilang ng pangalan ng hayop na binabanggit din sa Revelation 13, na yung hayop na yan ay may number o may bilang na 666. Na kung susumahin po yung titulo, nung may hawak ng titulo na yan na nagpapasamba sa buong mundo, ay may vicarious filii, na ibig sabihin po ay kapalit ng Diyos dito sa lupa. Na kung susumahin mo ang bawat letra ng vicarious filii ay hahangga ka o magtutuos ka sa 666. Yung V, 5, yung I ay equivalent to 1, yung L ay 50, yung C ay 100. Hanggang sa matapos mo yung corresponding letters na yan, na titulo niya, you will come up with a total of 666. Now, ang pinag-uusapan diyang hayop, ang issue po ay hindi microchip. Ang issue po dyan ay worship. Ang microchip, nagbibigay ng information lang yan. Ang nasa Bible na marka ng hayop, ang pinag-uusapan ay worship. Dito sa RFID, ang pinag-uusapan information. So malaking pinagkaiba. Sa Revelation 13, ang pinag-uusapan ay worship. Dito hindi. Ang pinag-uusapan po dito ay identification o kaya ay electronic information na mayroon tayo dyan. Napakalaki pong pagkakamali na ipapalagay na may mga Adventist na ganyan eh. Sinishare pa yung mga video na yan na ang prophecy daw ng Bible ay fulfilled na dahil pinirmahan na raw ng ganito at meron na raw microchip na inilalagay sa kanang kamay at inimplant daw sa noo. Hindi ko totoo yun. Wala po tayong, hindi po natin sinasang-ayunan sa prophetic interpretation ng Bible sa konteksto ng Seventh-day Adventist. Yan po ay paniniwala ng mga evangelicals. Kaya mga kapatid naming nanonood ngayon ng mga Adventist na minsan nagsishare ng ganyan mga video na parang fulfilled daw na prophecy sa Revelation 13 na meron na raw microchip na nilalagay sa kamay. Hindi ko totoo yun.
tigilan po ninyo yan. Kasi nagiging instrumento kayo ng mga evangelicals para patunayan yung kanilang prophetic interpretation na ang fulfillment ng mark of the beast ay microchip. Hindi ho. Sa ating mga Adventist, sa pag-aaral natin ng prophecy, ang mark of the beast, it is the opposite of the Sabbath keeping na mangyayari sa darating na panahon. Ano po? Marka ng otoridad ng beast na alam naman natin kung ano yung beast na yon, yun po ang nagpapakilalang kapalit ng Diyos dito sa lupa. Yan po, ano? Kaya ang tanong na ating kapatid na matruro ay unfavorable or favorable sa Bible? Unfavorable po yan sa Bible. Health concern o din sa purpose of health, malaki po ang magiging problema sa health. Mayroon pong epekto. Kaya yun ang masasabi, kasi ang sabi ng ating kaibigan nagtanong, ano po ang masasabi ninyo dyan? Ayan po masasabi natin, yan po ay hindi fulfillment ng Revelation 13 na mark of the beast, yung RFID or anumang electronic devices. Ano po? Salamat po sa inyong pagtatanong. Ang sumunod po na magtatanong sa atin ay humiyaw ka ng malakas. Parang nababasa ko itong mga comment nito. Dahil ito yung laging nagbabas sa atin dyan sa Facebook. Sana naman ay maging patas din yung kanyang pagsusuri. Well, anyway, tanong naman po niya ito. Sasagutin natin kung hindi man siya maniniwala, at least yung ating mga taga-subaybay ay maniniwala sa ating sasabihin. Bakit SDA ang pangalan ng relihiyon nyo? Sagot po natin, SDA, Seventh-day Adventist po ang ibig sabihin yan. Seventh day, sapagkat ang mga kaanib po ng samahang ito ay naniniwala po kami na ang Sabbath ay tanda ng Diyos ng kanyang bigilang kanyang pagiging manlalalang. Ayan ay mababasa natin sa aklat ng Exodo 20, ang bersikulo ay 20 hanggang 11. At tanda din niya ng kanyang bayan or identifying mark ng kanyang bayan. Ezekiel 20, bersikulo 12 at 20. Seventh day, kaya po nangingiling kami ng ikapitong araw ng Sabat. Yung pong Sabat na yan, Sabado yan. Sa Biblia man yan o maging sa kalendaryo. Maraming beses na po naming sinagot yan sa programang ito. Adventist, sapagkat kami po'y naniniwala na mayroon pong Kristo na darating sa ikalawa, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Hebreo 9:28. Yung liligtas ni Kristo, yung po mga naghihintay sa Kanya at nangingili ng ikapitong araw ng Sabat. Seventh-day Adventist po, palatandaan po yan ng kanyang bayan. Yan po ay katangian ng kanyang bayan. Nangingili ng ikapitong araw ng Sabat dahil tanda yan ng kanyang pagiging manlalalang at tanda yan ng kanyang bayan at naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Adventum sa salitang Latin ng Adventist. Ano po? Yan po ang dahilan. Bakit Seventh-day Adventist ang relihiyon nyo? Yun ang sagot natin. Siguro kung ang tinatanong nyo, bakit hindi Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, etc. Dahil yung pong mga pangalan na yan, na kinopya ng mga nagparehistro ng mga relihiyon sa mga pangalang nabanggit na yan sa Biblia, mga nangopya lang ho yan. Hindi yan mga totoong nakalagay sa Bible. Ang nasa Biblia po kasi, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Panginoon, iisang iglesia po yan. Yan din po yung may mga aral na katulad ng aral ng Seventh-day Adventist. Samantalang yung po nangopya na yan, magkaiba po ng aral sa Biblia. At yung mga nangopya na yan, ang dami-dami nila. Iglesia ni Cristo, isandaan sila nakalagay sa rehistro. Iglesia ni Diyos, isandaan din sila nakalagay sa rehistro. Kaya hindi ho namin ginamit yun sapagkat ang sabi ni Cristo sa 24:4 hanggang 5 ng Mateo, gagamitin sa pandaraya. Hindi naman po makakapandaya yung mga mandarayang mga ngaral kung gagamitin nila yung pangalan ni Satanas. Natural, ang gagamitin nila pangalan ni Kristo, pangalan ng Diyos. At ang paraan nga nila, kinopya yung pangalan ng samahan daw nila nasa Biblia. Pero marami sila nag-aangkin yan. Nangangahulugan ba sila tama? Dahil pare-pareha silang mababasa sa Biblia? Hindi po. Dahil lahat naman po yan, isang talata lang pinagbabasihan, Roma 16:16. Pero lahat sila, 100 grupo mahigit na nag-aangkin na sila daw yan. At yun namang isa ay unang Korinto 1:2. Iglesia ng Diyos naman, ang dami din na nag-aangkin yan. Kaya hindi ho namin ipinangalan sa mga pangalan yan o makatawagan na nasa Biblia. Yung mga nangopya po niyan, ginawa nilang pangalan pantangi, ginawang proper name, nirehistro sa sect, tapos ipinangangalandakan sa kanilang mga pagtuturo na sila daw yun. Totoo lang nangopya. Pero yung doktrina, hindi kinopya. Kaya po kami mga Adventist, hindi ho namin kinopya ang pangalan
kasi yan ay hindi naman official na pangalan, yan ay mga designation of ownership, ang amin pong tiniyak ay yung pong mga doktrina. Kaya po ang mga Adventista, ang Seventh-day Adventist, tinawag din kami Iglesia ni Cristo, tinawag din kami Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Panginoon. Lahat po ng katawagan sa Biblia na mababasa ninyo, akma po at inaangkin or inilalagay ng Seventh-day Adventist sa amin. Kaya po pag nakabasa kayo ng mga aklat po namin, meron kayong mababasang Church of Christ, meron din kaming tawag sa sarili namin Church of God, kung Tagalog na may Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Sapagkat naniniwala kami na yung mga pangalan na yan, o mga katawagan na yan rather, yan po ay tunay na katawagan na nag-iisang iglesia sa panahon po ng mga apostol. At yung iglesia na yan nag-umpisa po doon sa Matandang Tipan. Kaya yung doktrina natin ay nagtuloy-tuloy sapagkat sa 7:38 ng Gawa, ibinigay sa iglesia sa ilang at ibinigay naman ika sa atin. Kaya nakarating sa amin po yan, problema yung iba, hindi tinanggap. Pinili lang yung tinanggap. Sa Adventist, tinanggap po lahat. Kaya po, hindi ho kami kinopya ng pangalan. Kinopya ho namin, or rather, hindi kinopya, kinuha namin, yung pong mga doktrina ng tunay na samahang sa Diyos na nasa Biblia. Yan po ang sagot natin, kapatid. Doon kay humiyaw ka ng malakas. Ano? Hindi namin binasa yung mga talata para masagot natin yung marami pang mga tanong. Okay. Ang sasagutin po natin ay ang tanong mula kay Neng Merare. Yes, o kasubaybay po natin ito ng ating programa. Ask ko lang po, Brad Jerry, kung hindi po ba magbibigay ng tithes, po ba, di ba maliligtas? Magbibigay ng tithes po, di ba maliligtas? Yan. Ang pong tanong niya, kapag hindi ka nagbigay ng tithes, hindi ka ba maliligtas? Pasagutin po natin ang Biblia. Dito po sa aklat ng Malakias, sa Kapitulo 3, ganito po ang ating mababasa sa versikulo 8 at itutuloy ho natin hanggang 10. Ang sabi ng Biblia, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyo sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na nga susumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayon po sa ating binasa, kapatid na Neng, ang ating Panginoong Diyos naghihinanakit dun sa talatang binasa natin, sapagkat ninakawan daw siya ng buong bansa. Ang sabi niya roon, ninakawan ako sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Ayan, sinabi niya, sabi ng mga tao, saan ka namin ninakawan? Ang sabi ng Diyos, sa mga kasampung bahagi at mga handog. Sa madaling salita, kapag kang isang Kristiyano ay hindi nagbabalik ng kanyang ikapu sa Diyos, hindi nagbibigay ng mga handog, ang tawag ng Diyos doon ay nagnanakaw sa Kanya. Ngayon, ibalik natin yung tanong, sa tingin po ba ninyo ang magnanakaw may bahagi sa langit? Ang sabi ng Apokalipsis, hindi ho papasok doon yung mga magnanakaw sa langit So sa madaling salita, kapag hindi ka nagbabalik ng ikapu mo, abay nagnanakaw ka sa Diyos. Sa tao nga po pag nagnakaw ka, hindi mo ikaliligtas yan Sabi doon sa aklat ng Apokalipsis, walang papasok sa langit na magnanakaw. 21:8. Siguro basahin nga po natin yun. Apokalipsis Kapitulo 21, ang versikulo 8, ang sabi rito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga matayta, at sa mga mapapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Napansin po ninyo, kapatid na Neng, sa ating binasa, na ito pong mga hindi papasok sa langit, mamamatay tao, mapakiapid, mga magnanakaw, o kasama na dyan ang magnanakaw, kasama pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan po yung mga manlalabag sa kautusan. Mamamatay tao, manlalabag sa 10 utos, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, yan lumalaban sa 10 utos. Sa madaling salita, lahat ng mga taong lumalabag sa kautusan ng Diyos, kasama na dyan yung pagnanakaw, ay hindi magiging kandidato sa langit. Kaya yung pagnanakaw sa kapwa mo man, lalo na sa Diyos, isang malaking kasalanan po. Kaya kung ang tanong ninyo, ask ko lang po, Brad Jerry, kung hindi ba magbibigay ng tithes, di maliligtas.
Kapag hindi ka kasi nagbigay ng tithes, ikaw ang tawag ng Diyos po kasi sa atin nanakaw. May magnanakaw po kayong papasok sa langit. Kayo na po makakasagot. Natural, wala po. At yun, ibinasa na po natin sa Biblia. Ano po? Kaya kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa Panginoon at gusto maging dapat sa Kanya, ibalik natin yung ikapo. Ang Kanya naman pong pangako sa atin, bubuksan niya ang durangawan ng langit at ibubuhos niya mga pagpapala sa atin na walang sapat na silid na kalalagyan. Kami po na mga nagbabalik ng ikapo sa Panginoon at alam ko kapatid Nanding, ikaw din naman ay nagbalik na rin ng ikapo sa Diyos, mapapansin po ninyo yung pagpapala ng Diyos sa atin, doble-doble. Sumasapat at minsan ay sobra pa sa ating mga ini-expect na mga pagpapalang tinatanggap natin. Hindi man tayo pinayaman sa salapi, pero pinayaman tayo sa kalusugan, pinayaman tayo sa relasyon, pinayaman tayo sa kaibigan, pinayaman tayo sa lahat ng bagay sa aspeto ng buhay. At kung minsan, may mga nagbibigay din po ng ikapo na kahit sa pinansyal, yung mayaman. May mga kumpanya po tayo na nagbabalik ng ikapo na alam natin, lalo na sa aming mga auditors. May mga kumpanya po akong nakikita na ni-record ng ating mga treasurer na nagbabalik ng ikapo. Yung kanilang mga kumpanya po hindi nalulugi. Nagsasarado na ng kanilang mga competitors dahil sa nalugi ang kanilang mga negosyo. Pero sila hindi. Nagdadagdag pa sila ng tao, nagdadagdag pa yung production sapagkat totoo ang sinasabi ng Diyos. Subukin ninyo ako. Ibubuhos ko sa inyo mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sinubukan ho natin, susubukan po natin doon sa mga hindi pa nakasubok sa pagbabalik ng mga ikapo at mga handog. Ibalik po ninyo sa Diyos ang ikapo, magbigay ng handog dahil ang pagpapala ng Diyos ay kanyang pananaganain sa inyo. Pero, kung tayo naman hindi nagbabalik, lalo na kung sasadyain natin hindi magbalik ng ikapo at hindi magbigay ng handog, ang tawag ng Diyos po dyan, nagnanakaw sa Kanya. Kaya nagnanakaw, alam na natin walang bahagi sa langit po yan. Ano po? Yan po ang sagot po natin sa tanong ni Sister Neng Mera Reyes. Sumunod po nating sasagutin ay ang tanong po ni kapatid na dami po ito, David Namayan Balatinsayo. David Namayan Balatinsayo. Ano po ang inyong masasabi sa mga kapatid nating Katoliko? Hindi daw Diyos-Diyosan ang kanilang mga imahe. May biblical basis ba o historic basis ito? May ginagamit silang talata tulad ng inutos ng Diyos na gumawa ng ahas na imahe para magpagaling sa lumang tipan. Ang sagot po natin doon sa ating mga kaibigan na gumagawa ng imahe at kanilang niluluhuran, mga Katoliko, hindi ho pinahintulot ng Diyos yan. Nasa utos ng Panginoong Diyos yan doon sa aklat ng Exodo 20 na huwag kang gagawa ng anumang larawan. Siguro mainam basahin ko dito po sa aking Biblia gawa na rin po ito ng ating mga kaibigang Katoliko. Ito po ay magandang balita Biblia na meron din po ako rito. Sa Exodo 20, ganito po ang ating mababasa. Exodo Kapitulo 20, pasimulan po natin ang basa sa 4 hanggang versikulo 5. Ang sabi po rito sa magandang balita Biblia ay ganito. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan uri bulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat na aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Kaya sa Biblia po, bawal na bawal yung ribulto upang iyong sambahin, Diyos-Diyosan, sabi sa ating binasa. Kaya sa ating po mga kapatid na Katoliko, in fairness po, hindi ho kami nananlait sa inyo, tanong naman po kasi yan, sinasagot lang ho natin, bawal ho yan. Hindi ho yan pinahintulot ng Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo sa 10 utos ng mga kapatid nating Katoliko, wala na po yung utos na yan na huwag kang gagawa ng ribulto o larawan. Tinanggal po nila. Bakit? Siyempre, tisod yan. Pag nilagay nila yan, pagkatapos may ribulto sa loob, malaking question mark yan. Kaya ang ginawa nila, tinanggal nila yung second commandment. At siyempre siyam na 10 o nag-divide sila yung pang-10, ginawa nilang pang-siyam yung kalahati, ginawa nilang pang-10 yung kalahati. 10 utos pa rin. Retokado na nga lang. Ayan. Kaya, yan po ang masasabi natin diyan. Kaya, yung binabanggit naman nila na basis na pinagawa si Moises ng tansong ahas sa ilang, abay hindi naman ho yun ang purpose nila isambahin yung tansong ahas na yon. Tumingin sila doon sa ahas
para sila maligtas. At yun ay sinisimboluhan ng pagdating ng ating Panginoon Kristo na itataas dun sa krus ng Kalbaryo. Pag tumingin kay Jesus, gagaling ka sa iyong espiritual na kalagayan. Yun ang meaning noon, yun ang message noon. Pero wala ho tayong mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos na gumawa ng rebulto, tasambahin mo. Kahit yung mga rebultong pinagawa niya kay Moses doon sa santuario, hindi ho biniyukuran yun eh. Yun po ay may mga ginamit po, may function po yun. Pero sa mga kapatid nating Katoliko ngayon, yung po mga larawan o rebulto, talagang inilalagay nila sa kanilang mga altar at niyuyukuran. Sa Biblia po, bawal na ho yung pagyukod eh. Yung paglilingkod, pinupunasan mo, nilalagyan mong kandila, niisprehan mo ng pabango, nilalagyan mo ng mga bulaklak. Yan po ay paraan ng pagsamba at paglilingkod. Kaya ang tawag ng Diyos dyan, mga Diyos-Diyosan, na kamukha nung nasa langit, kamukha nung nasa lupa, kamukha nung nasa ilalim ng tubig. Bawal po ng ating Panginoon Diyos yan. Ano po? Kaya ano man ang basis ng ating mga kapatid na Katoliko, yan po ay walang sinasabi sa banal na kasulatan. Kung meron man silang ginagamit ng mga referensya, kagaya ng paggawa ng tansong ahas sa ilang, kagaya ng paggawa ng mga rebulto doon sa santuario, yun po ay hindi paraan, hindi ho pinasasambahan o hindi niyuyukuran. Magkaiba po sila ng function at purpose. Ano po? Yan po ang sagot po natin doon sa kapatid nating nagtanong. Sunod po natin sasagutin ay mula po kay John Emmanuel Samson. Good afternoon po. Ano po ang kailangan para po magpa-convert sa SDA? At ano po ang kailangan gawin para pwede na po akong magpabinyag? Kasi po para sa akin, handa na po akong magpabinyag dahil may kaibigan po akong SDA. Siya po ang nagba-Bible study sa akin at nabasa ko na po ang 28 fundamental beliefs. Tapos at nabasa ko na rin po ang Voice of Prophecy ni Ellen G. White. Tapos tagal na rin po akong nagsisimba sa Pasay Adventist Church. Sa tingin niyo po ba, pwede na po akong mabinyagan or may kailangan pa po akong gawin? Salamat po. Alam mo kapatid, tama naman sinabi niyo. Kumbaga kung totoo man yung ginawa ninyo, ayon sa inyo, naniniwala naman akong totoo yung ginawa yan, mas higit pa ho kayo dun sa karapat-dapat at qualified na babautismuhan. Sapagkat yung pong iba nga na babautismuhan, hindi nga nakumpleto po yung aming 28 fundamental beliefs. Katulad halimbawa, yung kasasagawa lang po natin ng mga evangelistic crusade natin or meetings, maging dyan sa Pasay, marami tayong nabautismuhan dyan. Sa Pasay City Academy, mga estudyante natin nakaraan, 27 po yan. Ilang araw lang po akong nagbigay ng pag-aaral dyan, 4 na araw. So, hindi talaga sila kumpleto doon sa mga doktrina. Pero, binautismuhan po natin sapagkat ang gusto naman natin sabihin dyan, ang tatanggapin naman nila sa bautismo ang ating Panginoon Kristo bilang personal na tagapagligtas. At yun namang pagtuturo sa kanila, itinutuloy-tuloy po yan sa para sa kanilang mga pagsamba. Ang tawag po natin dyan ay nurturing class. Kaya kung tinatanong ninyo, pwede na ho ba kayo mabautismuhan? Pwede na po kayo. Ano ang kailangan nyo para kayo ay mabautismuhan? Makipag-usap po kayo sa pastor na na-assign po dyan sa Pasay Adventist Church. Hanapin po ninyo si Pastor Solomon Tolentino. Binabati po natin lahat ng mga kapatid natin dyan sa Pasay Adventist Church. Nanunood po sa atin. Mga kapatid, ito ay pwede na po ninyong kausapin itong si Brother John Emmanuel Samson. Gusto na po niya magpabautismo. Salamat po ng marami sa inyong desisyon. Lapitan lamang po ninyo kapatid. Hanapin po ninyo si Pastor Solomon Tolentino dyan sa Pasay Adventist Church. At makipagkasundo po kayo or makipag-usap po kayo kung ano nila available time for your baptism. At sigurado po na wala pong dahilan para hindi kayo mabautismuhan. Salamat po ng marami sa inyo pong tanong. Sumunod po nating sasagutin ay ang tanong po ni Renante Katamko. Renante Katamko, magandang umaga. Nais ko po sanang magtanong sa inyo. Ako nga si Renante Katamko ng Puerto Princesa City, Palawan. Bakit sinabi na ang Sabat ay Sabado? Gusto kong malinawan ang aking isip bago ako magpabautismo. Wow, praise God! Maganda po yan. Mahirap kasi magpabautismo na hindi mo alam at hindi ka kumbinsido dun sa mga doktrina. Kaya nga po dito sa ating programang Kapitulo Bersikulo, kung may mga katulad ni Renante Katamko at saka itong kababasa natin na si John Emmanuel Samson, na sa tingin po ninyo kayo handa ng tumanggap sa Panginoon at kayo handa na magpabautismo, inyo lang po kaming i-message dito sa ating programa at kayo po ay aming matutulungan, i-endorso ho namin kayo sa mga pastor
na naka-schedule sa pinakamalapit ninyong mga lugar at kayo po ay mababautismuhan. Sabihin lamang po ninyo nanonood kayo ng ating programa, kayo po ay mababautismuhan. Now, ngayon, balikan po natin itong tanong ni Renante Catamco na taga Puerto Princesa, Palawan. Bago daw siya magpabautismo, gusto niyang malaman kung yung Sabat ay Sabado nga. Ay, opo. Nais ko po munang basahin sa inyo na yung Sabat po ay ikapitong araw ng doon sa aklat ng Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat. So yung Sabat po, ikapitong araw ng Sanlinggo. Ngayon, tiniyak ba ng Biblia na yung Sabat ay Sabado? Opo, babasa po ako sa inyo. Dito po sa aking librong, sa aking Bible, na dami ko dito mga iba't ibang version ng Bible sa atin pong table. Pakinggan po ninyo ang 4:16 po ng aklat ng Lucas tungkol sa ating Panginoong Kristo, kung anong araw po siya sa sumasamba nung narito siya sa lupa. 4:16 po ng aklat ng Lucas. Ang sabi rito ay ganito: Pumaroon siya sa Nazaret na kanyang nilikhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado at tumayo upang bumasa. Ayun, anong araw daw si Kristo pumaroon sa sinagoga? Ayon sa kanyang kinagaulian, kinagisnan, ang sabi rito, ayon sa kanyang nilakahan, pumaroon siya, kaugalian niya, pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado. Ito po sa Bible ko na ito, kapatid, lahat po ng Sabat dito'y Sabado. Babasa pa ako ng isa na puro Sabado. Ang Sabat po dito, halimbawa, ayan dito sa aklat ng Lucas, ang kapitulo ay 6, ang bersikulo ay 1. At nangyari na noong pangalawang unang Sabado, nang dumaraan si Jesus sa mga bukiran ng trigo, ay nagsikitil ng uhay ang kanyang mga alagad na nakanilang kakain matapos malugas sa kamay. Sinabi sa kanila ng ilan sa mga Pariseo, bakit ninyo ginagawa ang di ipinahihintulot kong Sabado? Puro Sabado. Ano pa Sabado? Kapitulo 6 ng aklat pa rin ng Lucas, ang versikulo 6. Sabi rito, ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabado. At nangyari ng ibang Sabado na siya'y pumasok sa sinagoga. 8. Sabi naman sa versikulo 8, sabi rito, at doon may isang lalaki, 7-8, kapitulo 6 pa rin, at doon may isang lalaki na tuyot ang kanyang kamay, at inabangan ng mga eskribas at mga Pariseo kung siya'y nagpapagaling sa araw ng Sabado upang siya'y kanilang maisumbong. Ang dami po, puro Sabado rito, kapatid. Kaya kung tinatanong ninyo, may mababasa ba sa Biblia na yung Sabat ay Sabado? Nandito po, puro Sabado po lahat ng Sabat. Isa pang talata ng Bible. Ang dami conversions dito ng Bible. Ito po, kapitulo 4, versikulo, kasi meron tayong kaibigan na minsan ay nakausap natin sa ating mga pakikipag-usap dati. Tawagin namin yan debate. Pero ngayon, hindi na ho namin yan pinapatulan yung mga debate. Graduate na kami dyan. 4:16 po ng aklat ng Lucas. Ang sabi po rito ganito, sabi nung kausap natin na yung Sabado daw dyan sa Biblia binasa ko, ang ibig sabihin daw dyan ay rest day. Ang Sabado daw dyan ay hindi Saturday. Sa Bisaya pa nabuang na. Kung kailan, saan ka nakakita na yung Sabado hindi Saturday? Ngayon, para naman mabigyan natin talaga ng kumbaga tuldukan na natin yan na yung Sabado hindi Saturday, babasa ako sa 4:16 na ating binasa doon na puro Sabado, dito sa aklat dito sa Bible na The Living Bible, the Catholic edition po ito, Illustrated Catholic Edition. Nakalagay po ito sa 4:16 ng Lucas. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Mapa sa Ingles, mapa sa Tagalog, ang Sabado, ang Saturday ay Sabat na binabanggit ng Bible. Kaya kapatid na Renante Catamco, huwag ka na magtatumpik-tumpik pa, huwag ka na magdadalawang isip pa. Kung nabasa mo ang Biblia, na binasa ko, at sa iyong panunood ng kapitulo, bersikulo na yung Sabat ay Sabado, tiniyak na yung Sabat ay Saturday ng Biblia, abay huwag na ho kayo magdadalawang isip pa. Ituloy na po ninyo ang inyong pagpapabautismo. And congratulations sa inyong desisyon na yan. Napin po ninyo ang pinakamalapit
na Seventh-day Adventist dyan sa Palawan, sa Puerto Princesa, Palawan. Marami po tayong mga Adventist dyan, mga kapatid. At makipag-arrange po kayo ng bautismo at tuloy-tuloy na Bible study sa mga kapatid natin dyan. Sabihin po ninyo na kayo nanonood ng programang Kapitulo Bersikulo. At kayo po ay kanilang taus-pusong tutulungan sa inyong pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Salamat kapatid. At huwag na ho kayong mag-iisipan ng magdududa-duda pa. Yan, nabasa nyo na, napakinggan nyo na, ay sigurado pong pagpasyahan nyo na. Kaligtasan po yan. Ano po? Ngayon lagi ang panahon ko. Sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 6:2, ang sabi po rito, bago po tayo dumako sa susunod pang magtatanong sa atin, ayan, nakalagay po rito, ikalawang Korinto 6:2. Ikalawang Korinto 6:2, ang sabi rito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakikinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan, narito, ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi huwas ang kaligtasan. Kapatid na Renante Katamko, pagkatapos yung marinig at maunawaan ang pabalita ng Diyos, ang katotohanan, tanggapin nyo na kaagad. Magpabautismo. At doon sa ating mga kaibigan nanonood, maraming beses na ho ninyong nalaman ang katotohanan at ito po ay kumikilos ang banal na Espiritu sa inyo. Huwag na ho kayong dalawang isip pa. Kayo po'y tumawag sa amin, kayo po ay mag-text sa amin, mag-chat sa amin, at sabihin po ninyo na kayo din po ay ready for baptism. Because salvation is always now. Lagi ngayon, hindi po bukas ang kaligtasan natin. Ano po? So, marami pong salamat sa inyong katanungan, Brother Renante Katamko. Meron pa po tayong 20 minuto, kaya makakarami pa po tayo ng ating pong sasagutin. Susunod po nating sasagutin, ito po, mga bagong tanong po ito. Ito sa video po natin, nakaraang week. Mula po ito kay Shane Banes. Ang sabi po niya, pakipaliwanag po ang Mateo 18:18. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Thanks po. Pakipaliwanag. Well, doon na rin yung talata, yung binanggit na rin ng ating kaibigan nagtanong, anong paliwanag niyan? Ang ibig lamang sabihin niyang kapatid, ang ating Panginoon Kristo, pinagkalooban niya ang iglesia ng authority. Na kung ano man ang kanyang talian sa lupa, yun din ay tatalian sa langit. Yung kakalagan niya sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya nga po sa ating iglesia, meron po tayong authority na magdisiplina ng mga miyembro. May authority tayo na tayo ay tumanggap ng mga kaanib pagka sila ay sumampalataya, may dadagdag sa bilang ng ating iglesia. If you notice sa ating po mga churches, ay meron tayong mga bagong mananampalataya. Halimbawa yung nabautismuhan, nakaraan po nating crusade. Ang ginagawa po ng ating iglesia, inihaharap po yan sila sa loob ng ating kapulungan ng ating iglesia, at ipinakikilala sa kapulungan, at pagkatapos ay binubotohan po yan ng ating mga kapatid na sila'y sumasang-ayon, na sila'y maidagdag sa bilang ng mga kaanib ng iglesia. May authority ang church din sa pamamagitan ng kanilang votation na ang kapatid na nagkakasala ay kanilang tanggalin o kaya disiplinahin sapagkat hindi sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yan pong ibig sabihin niya nakakalagan sa langit. Kapag ang iglesia ay nagpasya na ang kaanib ay dinislina, ganun din ang magiging kalagayan niya dun sa langit. Kasi kakalagan din siya. Kung kakalagan siya sa lupa, ibig sabihin po ay tatanggalin ang kanyang pangalan dito sa lupa, ay may tatanggalin din dun sa langit. May authority ang church na gawin yan. Ano po? Kung ang kanyang pangalan ay idadagdag sa iglesia, dahil sa sumampalataya, madadagdag din po dun sa langit. May authority ang iglesia na gawin po yan. Sapagkat yan, ang sinabi ni Kristo na anuman ang talian ninyo sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang kakalagan ninyo sa lupa, kakalagan sa langit. May authority ang iglesia. Ang ibig sabihin po ng talata. Ano po? Yan po ang sagot natin sa tanong ng ating kapatid. Okay. Sunod po natin ang tanong mula kay Mary Bo. Ano po ang mainam na paliwanag sa kwento ni Elisha patungkol sa 2 oso na nanakit ng maraming bata? Well, hindi na natin babasahin. Alam nyo naman yung istorya doon sa hari, na binabanggit doon na yung merong oso na actually hindi lang nanakit, talagang pumatay doon sa mga bata. May nangyari kasing istorya dyan na yung alagad ng Diyos, ang propeta Elisha, ay si Elias, ay sinabihan nilang kalbo.
Pasintabi po doon sa mga kalbo. Okay, bigla magbihin po roon ay kanilang hindi nila iginalang yung pong propeta ng Diyos. Kaya naman ang mga oso na ito ay nanakit sa kanila. Sapagkat ang Panginoon din ang may pahintulot na mangyari yon, ang gusto lamang leksyong itinuro diyan na napaka-importante po sa mga lingkod ng Diyos na iginalang, lalo na po sa ating mga manggagawa na yan ay inordinahan, lalo na sa ating mga elder, iginalang ho dapat natin yan, ano? Huwag po ninyong bastusin, huwag ninyong awayin, sapagkat sila po yung mga pinahira ng Diyos eh. Bagamat tayo sa loob ng ating iglesia, ay meron tayo kuminsang kalayaan, meron tayong karapatang magsalita, meron din tayong karapatang magtanong kung tama ba yung sinasabi ng pastor. Iba ho kami dito sa Adventist Church eh. Yung amin po mga pastor, minsan po, kina-question ng mga miyembro, hindi kamukha ng ibang reliyon, ng mga pastor nila, kinikilala para sa kanilang mga iglesia. Sa amin po, hindi. Minsan nga, yung mga pastor namin dito na-underdog ng mga leader ng aming mga lokal na iglesia na hindi naman mga pastor. Sapagkat ganyan po ang aming church, hindi ho kami naniniwala lang sa kung ano sinasabi ng pastor. Lagi po naming inaalam kung tama ba ang sinasabi niya sa scriptures at maging sa aming fundamental belief. Minsan may mga pastor kami na hindi naman ganun kahusayan na magdadala ng management sa church. Kung minsan yung ibang mga kapatid na may alam sa management ng church, minsan namamaliit yung mga pastor. And worse niyan, kung minsan din nila iginagalang na yung mga pastor. Delikado ho yung ganyan. Kasi kagaya nung nangyari kay Elijah o kay Elisha, na binastos ng mga bata, ang ginawa, kinain sila ng mga lobo. Sinaktan sila ng mga lobo. Huwag na nating antayin pa na ang Diyos pa ang siyang dumisiplina sa atin sapagkat hindi tayo marunong rumispeto ng mga manggagawa ng Diyos. Importante dyan, ang lesson dyan, kasi tinatanong ng ating kaibigan nagtanong, ano po ang paliwanag natin doon tungkol kay Elisha, tungkol doon sa 2 oso na nanakit sa bata. Ang lesson dyan, igalang ninyo ang mga manggagawa ng Diyos. Igalang ninyo ang mga propeta ng Diyos. Igalang ninyo ang mga naglilingkod sa templo ng Diyos. Igalang ninyo ang mga leader ng iglesia na kung saan tinawag ng Diyos para pangasiwaan ang kanyang bayan. Ano po? Pag hindi natin iginalang yan, may kaakibat po yan na hatol mula sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Kagaya ng nangyari dito sa mga bata na ito. Okay, sumunod po nating tanong. Sumunod po nating tanong ay mula po kay Caboy Motos Teves. Caboy Motos Teves. Ano pong kalagayan ni Jesucristo nung siya ay wala pa sa mundo? Ang kalagayan po ng ating Panginoon Jesucristo nung wala pa siya sa mundo ay yung ating babasa dito sa aklat ng Juan sa Kapitulo 1, ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Ang sabi ng ganito ng Biblia, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Yun daw berbo ay Diyos. Ano nangyari doon sa berbo? Umpisa mo doon sa 2 muna. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yung berbo na kasama ng Diyos ng pasimula pa ay Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay na kung wala yung berbo, walang nalalalang na anuman. Sabi ng binasa natin sa Biblia. Ngayon, ano nangyari doon sa berbo? Pagdating doon sa versikulo 14, ganito ang ating nababasa. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Anong nais nating sabihin diyan sa ating mga binanggit na talata batay sa tanong? Ang tanong niya, ano ang kalagayan ng Jesucristo nung siya ay wala pa sa mundo? Ang kalagayan niya ay Diyos na manlalalang ng langit at lupa. Sinasamba ng mga anghel sa langit at lupa. Ano nangyari sa kanya? Siya ho ay nagkatawang laman. 14, versikulo 14. Kaya si Kristo, Diyos po ang kanyang kalagayan bago siya nagpunta sa mundo. Bago siya naging tao sa mundong ito. Diyos. Kaya pag may nagtuturo sa inyong si Kristo ay hindi tunay na Diyos, naku, huwag niyong paniwalaan ho yun. Dahil nasa Biblia po, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang ikalawang persona ng Diyos. Ang Diyos kasi ay binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. 3 magkaibang persona na iisang Diyos. Ang Diyos kasi ay
likas na kalagayan yan po ay, at yan po ay hindi numerical 1 ang bilang ng Diyos, kundi composite 1. Kaya yung tatlo, iisa. 3 in 1. Ano po? Tatlong persona na bumubuo sa iisang tunay na Diyos. Ano po? Yan po ang sagot natin sa ating kapatid na nagtanong. Mula po kay Alvin De Pineda, maliban po sa langit at lupa, ano ang unang nilikha ng Diyos? Abay, natural po, mga anghel. Bago nagkaroon ng mga tao, unang tao si Adan at Eva, bago po nagkaroon ng planet Earth, ay meron na po siyang naunang nilikha, at yun po ay walang iba kundi ang mga anghel. Kaya kung tinatanong ninyo, maliban po sa langit at lupa, ano pa ang unang nilikha ng Diyos? Unang nilikha? O iba yung mga anghel po. Unang nilikha po yan, maliban sa langit at lupa. Ano po? Yun po ang sagot natin. Diretsahan po tayo para makarami tayo sa ating po mga nagtatanong sa atin. Basa tayo, Donsky Balmoria. God bless you, Brother Jerry. Sana magtagal itong programa mo until Jesus coming. Thank you very much po. Magandang comment po ninyo, kapatid na Donsky Balmoria. Ay kung pagkakalooban po tayo na mahabang buhay ng Diyos, ay tuloy-tuloy ho kami. Kaya hindi ho kami pumapayag na ang programang ito ay maputol, sapagkat marami pong nakikinabang. Salamat po ng marami sa inyong comment. Bagamat wala ho kaming pondo rito, minsan po ay nagkautang-utang pa tayo na ayaw natin magpaawa effect. Pero tinutuloy ho natin sapagkat ang Panginoon Diyos ang ating provider. No po, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay. Meron na lang po daw tayong 10 minuto. Tuloy ho natin yung ating pagsagot sa mga katanungan. Yun din pala yung sabi ni Cesar Ramirez. Pray to God na sana magpatuloy ang programa nyo para maraming maliwanagang katulad ko. Wow, praise God. Cesar Ramirez, salamat po ng marami sa inyong magandang comment. At ituloy-tuloy naman po talaga natin yan. Pagka tayo ay pagkakalooban ng Diyos ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Tanong po niya rito ay gaano, mula kay Rolly Mina. Rolly Mina, nakita ni Moises ang likod ng Diyos, hindi ang mukha. May mukha ba ang Diyos? Tuloy niya pa, gaano kalaki ang Diyos na may likod? Siya pa rin ulit, saan mababasa na kapag nakita ang glory ng Diyos ay mamamatay? Okay, marami pong tanong ating kapatid na Rolly Mina, pero isa-isahin natin sagutin. Sa abot ng ating oras na natitira, unahin muna natin yung tanong niya sa una. Nakita ni Moises ang likod ng Diyos, hindi ang mukha. May mukha ba ang Diyos? Meron pong anyo ang Diyos hindi naman po siya hangin. Meron siyang anyo, kaya nga ang tawag namin dyan ay persona. Meron siyang anyo. Yun nga lang, may pagkakaiba po sa tao. Meron po siyang anyo, meron po siyang kalikasan, meron siyang being. Kaya ang tawag na may person. At yan naman ay mababasa sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, ang bersikulo ay 2. Ganito ang ating mababasa sa bersikulo 1 at Kapitulo 1, bersikulo 2. Ang nakalagay rito sa Ingles, umpisa natin sa verse 1. Sa King James Version ko na babasahin. God, who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom he also made the words. Verse 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person. Okay, yun na lang po natin babasahin. The express image of his person. Sa makatuwid, may persona ang Diyos. Kaya meron siyang ligas na kalagayan. Meron siyang likas na kaanyuan. At saan natin mabasa yun? Doon sa aklat ng Exodo Kapitulo 33 na atin namang sinagot yan nung nakaraan. Doon sa ating pagtalakay sa bersikulo 18 hanggang bersikulo 23 ng Exodo 33. At yun na rin marahil ang isasagot natin doon sa kanyang tanong na sabi niya ay gaano kalaki ang Diyos na may likod? Saan mababasa na kapag nakita ang glory ng Diyos ay mamamatay? Ito na, ang sagutin na natin.
At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kanya sinabi, aking papangyarihin ang aking buong putihan sa harap mo. At aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamakawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanya sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao mabuhay. O yun yung sagot doon sa iyong tanong, kapatid, na saang talata mababasa na kapag nakita ang glory ng Diyos, mamamatay. Anong talata? 33, versikulo 20 ng aklat ng Exodus. Kaya pag nakita mo ang glory ng Diyos, mamamatay ka, hindi ka mabubuhay. Kahit ang mga propeta sa panahon ng matandang tipan, gaya ni Moses, hindi nagpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila. Kaya nga si Moses, nung gusto niya makita ang Diyos, sabi ng Panginoon, lalagay kita doon sa bitak ng bato, at samantala ako'y daraan, tatakpang kita ng aking kamay, at ang makikita mo lamang ang aking likod, pero ang aking mukha ay hindi mo makikita. Dahil wala pang nakakita sa akin na nabuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang sagot natin. Kaya ang inyong tanong, ang inyong pang isang tanong ay gaano kalaki ang Diyos na may likod? Abay, malaki. Sabi nga ng Diyos, ang aking luklukan, ang aking tungtungan ng aking mga paa ay ang lupa, at ang aking tahanan ay ang langit. Hindi napakalaki ng Diyos. Hindi mo pwedeng ilagay ang Diyos sa isang maliit na box o kaya sukatin mo. Hindi ho. Dahil ang Diyos kasi espiritu. Nasa lahat po siya ng dako. Bagamat siya may being, meron siyang persona, pero yung kanya pong kalagayan, hindi po pwedeng malagyan natin ng hangganan. O kaya ay malagyan natin ng limitasyon. Sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Siya ay Diyos ng sansinukob. Siya ang Diyos ng lahat ng mga created beings, maging ng kanyang mga nilikha sa iba't ibang planeta. Hindi siya maliit na tao o maliit na being. Siya po'y napakalaki. Pero bakit binanggit ito na makita ni Moses ang kanyang likod? Na parang bagang napakaliit lang niya kasi makikita siya. Ibig sabihin, nagpakita kay Moses yung kanyang being. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Meron talagang likas na kaanyuan ng Diyos. Pero hindi mo pwede sukatin siya na ganito lang ba siya kalaki, ganoon ba siya kalawak, ganito ba ang kanyang size, ganito ang kanyang, hindi po. Espiritu po siya. So hindi po pwedeng lagyan ng anumang anyo na pangtao ang kalagayan ng Diyos. Pero ang sinisigurado po ng Biblia, meron siyang being, meron siyang kaanyuan, meron siyang personality. No po, yun po ang sagot natin sa kaibigan po nating nagtatanong. Okay. Well, atin mo nang lalaktawan yung kanyang request na pakireconcile kasi kapos na tayo sa oras, kaya aming sasagutin yung kapatid, reconcile. Habang oras ang kailangan natin dyan, mahabang minuto, lalaktawan ko muna yung iyong nais itanong. Doon muna ako sa iba mong tanong. What is mean by the bosom of the Father in John 1:18? Yung pong ibig sabihin po kasi ng bosom ay hindi naman po yan nangangahulugan na yan ay nasa sinapupunan, na may sinapupunan ang Diyos. Ang ibig po sabihin ng bosom ay intimate relationship. Yung pong nasa sinapupunan, ang ibig sabihin malapitan ang kanila pong kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa 1:18 po ng aklat ng Juan. So hindi ho natin pwedeng lagyan na sa sinapupunan, ginawa mong literal, yung sinapupunan ng Diyos, hindi po. Yung bosom po na binabanggit ng Bible, ito'y tumutukoy po palagian sa malapitang relasyon, malapitang kalagayan ng ama at ng anak. Kagaya po ni Abraham, nung makita dun sa Lucas 16, na yung mahirap na namatay, siya ay dinala doon sa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin po, sa malapitang kalagayan ni Abraham, sa malapitan na kalagayan ni Abraham bilang ama ng pananampalataya at siya bilang anak ng pananampalataya. Ano po? Yun po ang ibig sabihin po natin. Kaya hindi po literal na bosom yan or yan sinapupunang literal. Ano po? Meaning intimacy po ang ibig sabihin yan. Ano po? Sumunod po nating sasagutin sa kanya, siya pa rin, si Mina, Rolly Mina. Ipinanganak ba ng God the Father si Archangel Michael o hindi?
Sa Psalms 22:7, I will declare the decree, the Lord hath made me. Thou art the Son, this day I have begotten thee. Aking sasayin tungkol sa iyo, sinabi ng Panginoon na ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Ang tinatanong niya, edi si Michael Archangel ba? Which is sa ating paniniwala ay si Kristo po yan. Another title of Jesus Christ sa panahon po ng matandang tipan, maging sa Bible, sa mga bagong tipan, yung Miguel Arcangel ay walang iba kundi another title of our Lord Jesus Christ. Ngayon tinatanong niya, ba't sinabi rito na ipapanganak kitang muli? Sabi ng Diyos, aking sasayin tungkol sa iyo. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Di nanganak ba ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos po hindi naman nanganganak. Walang matres ang Diyos. Kagaya ng mga nagtuturo na ang Diyos ay may matres. Hindi ho. Yung pong sinasabi diyang ipinanganak kita, yan po ay salita na nagbibigay po ng emphasis na ang ating Panginoon Kristo talaga ay meron po siyang malapitan na relasyon sa Ama. Yung intimacy between the Father and the Son. Ipinapakita po diyan sa talatang yan, sa araw na ito ipinanganak kita. Intimate relationship yan. Hindi po yan may kinalaman sa aktual na pagkapanganak. Dahil ang Diyos hindi naman ho nanganganak ang ating Panginoon Kristo nga nag-coexist with the Father, sapagkat sa Mika 5:2 ang ating Panginoon Kristo ay walang pasimula at wala rin katapusan ang kanyang pinanggalingan. Same with the Father. Paano mo ngayon mangyayari na siya ipinanganak na nag-umpisa sa kapanganak? Hindi ho. Ang Ama at ang Anak ay nag-coexist from eternity to eternity. Wala po silang pasimula, wala rin po silang katapusan. Ang gusto lamang pong ipakita dyan na siya ipinanganak ng Ama sapagkat ipinakita dyan sa talatang yan na ang Ama ay merong intimate relationship with His Son and His Son has an intimate relationship with His Father. Ayan po ang nais nating sabihin po dyan. Isa pa po niyang tanong sa atin, Rolimina, sino ang nagsasalita sa utos isa sa 10 utos ng Diyos? Sino daw ang nagsasalita dyan do sa utos na ako, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, sa harap ko? Nga naman, ginawa pa niya ng persona, ng picture, ng image. Thou shalt have no other gods before me. Yung Son, sabi ang Son. Thou shalt have no other gods before me, sabi daw ng Father. Thou shalt have no other gods before me, sabi daw ng Holy Spirit. Ang tinatanong niya, sino dyan sa tatlo ang nagsasabi? Kung silang tatlo, bakit ako? Ba't sila? May kanya-kanya silang sinasabing thou shall not. Ay alam nyo ho, kagaya ng aming sinasabi sa inyo, na yung Diyos, 3 persona ang binubuo niyan. 3 persona ang pumapaloob diyan sa iisang Diyos. 3, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, sa tingin niyo awkward na sabihin ng Ama na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, tama yun Pag sinabi ng Anak na huwag kang magkakaroon ng Diyos liban sa akin, tama yan. Holy Spirit ay magsasabi huwag kang magkakaibang Diyos liban sa akin, tama yan. Sapagkat sila ang tunay na Diyos. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi po kung sila ay nagsasabing huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, 3 na sila na nagkanya-kanya ng claim na ay ng tungkol sa utos na yan. Dahil yung kadyusan, ang ginagamit nila akin para ipakita yung salitang unity between the 3 of them. Nagkaisa po sila. Kaya nga po yung doctrine ng Trinity, 3 na nagkakaisa. Bakit namin bakit akin? Huwag ka magkakaroon ibang Diyos liban sa akin. Bakit hindi namin? Kasi po, yung kaisahan ng Diyos ang tinutukoy po diyan. Sabi dun sa aklat ng Genesis 1:26, lalangin natin. Ginamit din naman yung natin. Pagdating sa 27, at nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Kaya, yung namin naging kanyang. Ito din naman, yung salitang, huwag ka magkakaroon ibang Diyos liban sa akin, yung kanilang kaisahan ng akin ang tinutukoy dyan. Kung pag-uusapan yung personality, pag sinabi ng Anak, huwag ka magkakaroon ibang Diyos liban sa akin, walang masama doon. Walang conflict. Pag sinabi ng Ama, walang conflict. Sinabi ng Holy Spirit, walang conflict. Kasi sila yung iisang Diyos. Pagka sila na nagsalita, akin. Singular na. Pero may plurality within the Godhead. Ano po? Well, wala na ho tayong mahabang oras.
sumisenyas na po ang ating technical team na tama na po, oras na po, tapos na. Kaya po hintulot na po natin, pahintulutan niyo po ako na tayo ay huminto na. Subalit huwag ko kayong malungkot at huwag ko kayong magdamdam kung ang inyong tanong ay hindi namin nasagot. Sasagutin po namin lahat yan. Sa abot po ng aming makakaya, ituloy lang po ninyo ang pagpapadala ng inyong mga katanungan sa susunod po nating pagtatanghal ng kapitulo, bersikulo. Sasagutin po namin yan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa papawid, nais ko po kayo inayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat sinamahan po ninyo muli ang inyong lingkod upang maging instrumento ng inyong mga katotohanan sa aming mga kaibigan nakinig, nagsuri at nag-aral ng inyong banal na kasulatan. Umaasa kami na ang lahat ng aming mga tanong na sinagot mula sa inyong banal na aklat, ito po nawa ay makatulong sa kanila upang lalo po nilang pagnasain or naisin na makilala kayo, malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsasaliksik nila ng inyong banal na aklat. Marami pong salamat sa banal na Espiritu na naging kasama po ng inyong lingkod at ng aming mga taga-subaybay upang amin pong higit na mawaan ang inyong kasulatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at syempre po ang mga kapatid natin na nasa likod ng ating mga kamera, ang Tinig sa Ilang Production, ito naman po inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.